Mateo 26:28. Hallelujah. Mateo 26:28. Ito ang aking dugo ng tipan na nabuhos para sa inyo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sabi nyo, no? Merong tipan na ginawa ang Diyos para sa ating lahat. Ano yung tipan na yon? Para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tignan nyo, ang Diyos gumagawa ng tipanan eh, no? Yes. Ilang beses na bang gumawa ang Diyos ng tipan? Parang pangatlo na ito eh. Ang unang tipan na ginawa ng Diyos eh, kay Noah eh. Yeah. Nakita ng Diyos ang daigdig sobrang sama na. Saan ba niya sinabi yun? Sinabi ng Diyos sa Genesis. 16. Genesis, nakita ng Genesis chapter 5. Nakita ng Diyos ang kalagayan ng tao. Puro kasamaan na ang laman ng kanilang isip. Yes. Kaya sinabi ng Diyos, wawasakin ko na ang daigdig. Naalala nyo, panahon ni Noah sa tubig. After na magpuno ng tubig ang daigdig, ang unang ginawa ni Noah na nakasakay sa barko, siya sumamba sa Diyos. Yes. Ang ano na ipatino? Nagsunog siya ng handog. Nang maamoy ng Diyos ang mabangong samyo na ginawa ni Noah, ang Diyos ay nakipagtipan kay Noah. Sabi ng Diyos kay Noah, mula ngayon, hindi ko na muli gugunawin ang daigdig. Ano ang tanda ng kanyang tipan? Yung ako ba tawag daw? Rainbow? Baghari. Baghari. Baghari, ano? Bishop, no? Sabi ng Diyos, hindi ko na muling mawasakin ng daigdig sa pamamagitan ng tubig. Yeah. Pangalawang tipan, no? Bakit kumuha ng tipan? Kasi sobrang sama na ng daigdig. Palagay ko, kung hindi dumating si Kristo ngayon, baka wasak na ulit tayo eh. Baka sa apoy naman. Pero dahil kay Kristo, hindi mawasak ng Diyos ang daigdig kasi nagkaroon na ng maraming tao na mabubuting tao. Nakita na ng Diyos ang mga taong sumampalataya kay Kristo, matuwid na. Kasi righteousness yung pag tinanggap mo si Christ, ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ay righteous, matuwid. Yeah. That's right. Pangalawang bagay, sa Genesis chapter 9, gumawa na naman muli ang Diyos ng pakikipagtipan. Wala, pangalawang tipan na ito, tipan kay Abraham. Abraham. Oh, yeah. Abrahamic covenant. Abrahamic covenant, tawag ni Nanay Pachi. Anong tanda ng tipan kay Abraham? Genesis 8:20-22, Genesis 9:1-7, 1-17. Ang lahat ng lalaki sa kanya ay kanyang tahanan ay tinuli. No? At according doon sa batas ni Moses, mayroong mga rekopita siya, yung tubo ng pinagpulian, may mga ginagawa. Bakit kumuha ng tipaan? Eh kasi nakita ng Diyos, mayroong kakulangan. Tingnan natin, basahin natin ang anong kakulangan ng unang tipan na ginawa. Jeremiah 31:31. Kung kasi pakibasa. Tingnan natin bakit itong tipan na ito ngayon sa atin. No? Ang tipan natin ngayon, tinatawag na bagong tipan. Yeah. No? Okay. Sumabay sa akin. 30-31. Okay. Sabi ito. Sabi ni Jeremiah, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako ay makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Judah. Yan. Wala pa yung bagong tipan, inihula na yung susunod na tipan. No, ito si Jeremiah, ito ay nandun pa ngayon to sa tipan kay Abraham. Na nandun sa tinatawag na mayroong mga batas na kung tawagin natin ay batas ni Moses. Actually, ang Bible, meron dalawa yan eh. Hindi, meron niyang una, kautusan ni Moses. Meron din niyang tinatawag na mga kasulatan. No? Pag sinabi kautusan ni Moses, law of Moses. Yes, kautusan ni Moses. Pero pag sinabi mo naman mga kasulatan ay sinulat ng mga disipulo, ng mga propeta. No? Andyan yung kasulatan na nakasulat sa aklat ng mga awit. Yung New Testament ngayon, mga kasulatan tawag yan.
No, hinihula na noong pa man. Wala pa yung bagong tipan ngayon. Yeah. Sabi ni Jeremiah, ang Diyos ay gagawa ng panibagong pakikipagtipan sa mga tao Yes. sa sambahayan ni Israel at sambahayan ni Juda. Bakit sambahayan ni Israel at saka ni Juda? Kasi nung panahon na ito, na ito'y sinulat tong si Jeremiah, ang Israel ay nahati sa dalawa. Yes. Sa North at saka Southern. Right. Yung Juda, yan yung dalawang tribe. Tribe ni Juda at saka ni Benjamin na tayo. Ang capital city niyan ay Jerusalem ngayon. Doon namang Israel, andyan yung 10 tribes. Ang capital city naman yan ay Samaria. Nung panahon na ito ay sinulat. No, kailangan yung Bible, malaman mo kailan sinulat, sino sumulat, para mas maunawaan mo. So sabi ng Diyos na magagawa ng panibagong pakikipagtipan sa Israel at saka sa Juda. O pala, sa Israel at saka sa Juda, ay paano tayo makasali? Sapagkat itong mga Israelitang ito, hanggang sa panahong ito, hindi nila tinanggap ang tipanan. Basahin natin ang Roma 11:25. Mga kapatid, sige pakibasa kung makita mo. Sabi dito, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. Nais kong malaman ninyo ang isang hiwaga. Wait ha, tayo kasi malimit, pinag-uusapan natin dito, misteryo hiwaga. No, pag sinabi mong misteryo, hiwaga, malimit yan sa science, walang paliwanag, walang explanation. Yeah. Kasi ang pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay, isang hiwaga yan walang explanation. 3 days siya, namatay, nabuhay muli. Yeah. Oo. Yung pagkapanganak ni Kristo, hiwaga yun. Paano ma-explain yun? Virgin si Nanay Pachi, nanganak. Virgin, walang explanation sa science yun. Yeah. Ay ngayon, meron na yung YouTube. Pero Pero nung panahon ng Panginoon, wala pa yun. Yeah. Paano mo may papaliwanag? Ang Panginoon ay nasa langit ngayon. Paano siya hinga ron? Wala bang oxygen? Kasi sabi ng mga scientists, wala rin oxygen. Kaya may baon yung mga astronaut Tignan yung astronaut, pagka lumipad, may daladalang, may oxygen silang baon. Yung aeroplano nila gumagawa ng oxygen. Yes. Walang paliwanag ang karamihan ng mga pangyayari tungkol kay Kristo. Beyond science. Bumubuhay siya ng patay, lumalakad sa tubig. Ang law of gravity, kailangan babagsak yun. Pag sinabi mong hiwaga, ibig sabihin yan, hindi mo kayang paliwanag sa salita lang. Hiwaga. Okay, sabi ni Apostol Pablo, ito'y tungkol sa tipan na ginawa ng Diyos. Isang hiwaga ang gusto kong maunawaan nyo. Yes. Kasi nakipagtipan nga naman ng Diyos sa Israel tsaka sa Juda Sa Israel tsaka sa Juda. Bakit tayo nakasali? Basahin natin yan ngayon. Roma 11:25, mga kapatid, Yeah. kausap ni Pablo, mga sumampalataya kay Kristo. At tayo ngayon, kasi ang Bible yan may visa yan mula noon hanggang ngayon. Ang nawawalan lang ng visa, mamaya makikita nyo, merong tipan na wala na ng visa. Pag nangyari na yung tipan ng kasunduan, Isabel, natatapos na yun, nawawalan na ng visa. Pero itong tipan na ginawa ng Diyos ngayon, ito'y malapit na rin matapos. Makikita natin, matatapos na rin. No, Roma 11:25, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang hiwagang ito upang hindi maging mataas ang tingin ninyo sa inyong sarili. Yes. Sa ibang salin, sabi rito, baka kayo ay magmarunong sa inyong sariling mga haka. Ang pagtalikod ng Israel, ito ay isang bahagi lamang ng pangyayari sa Israel hanggang mapuno, makumpleto ang bilang ng mga hintil na papasok o tatanggap kay Kristo o sasampalataya sa Diyos. Yeah. Malinaw, Kaya Tagalog na Tagalog. Lahat tayo nakakaintindi ng Tagalog, Amen. Ang Israel ngayon ay nakatalikod sa Diyos. Bakit? Sapagkat kinukumpleto ang bilang ng mga hintil na sasampalataya, tatanggap kay Kristo. Yes. Nakasulat na kaya pangalan natin sa sa aklat ng buhay.
No? Malinaw ito no? Hindi ito isang parabola na nakatalikod ang Israel Maraming nagsasabi, pray personal tayo para sa Israel. Isang araw, harap yan kay Kristo. Pero sa ngayon, makita nyo yung October 7 na gera, alam nyo kung anong ginagawa rin, yung pinagpapatay, nagpaparty ang mga taong di naniniwala sa Diyos. Mga atheists nga di naniniwala sa Diyos. Punta ka sa Israel, sa Gaza, puro club. Kung nakita nyo yung mabini nung araw, si Pastor, si Bishop, ito, factory ng kasamaan to. Nung araw. Kasi may mga beer house siya, mga alagang mga nagpuputa, nagbebenta, mga manduruto. Ang Israel, hanggang ngayon ay nakatalikod. No, maraming tao ayaw tumanggap na Kung hindi tumalikod ang Israel sa Diyos, tinanggap yung tipan, ay wala pa tayo. Hindi na tayo makapasok. Dahil sa awa ng Diyos, no, ang karunungan ng Diyos, hindi maalam yan ng tao Sabi ni Apostol Pablo, napakahiwaga ng karunungan ng Diyos. Hindi kayang arupin. Yes. Psycho. Roma 11, ay tuloy mo lang kaya sa 12. Roma 11:12. Roma 11:12 muna. Ayan, 12. Ngayon, kung kasalanan ng mga Israelita ay nagdudulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbaksak ay nagdulot ng masaganang Kung ang pagtalikod ng Israel, kung ang kasalanan ng Israel ay nagdulot ng magsaganang biyaya, pagpapala sa mga hentil, sa sanlibutan, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos. sila ay nagbalik loob sa Diyos? Yes. Sa mga oras na to, hindi pa sila kumikilala kay Kristo. 4 times na ako nakarating doon, kahit isang Israelita, hindi ako nakakita na sumasampalataya kay Kristo. Ang sagot sa akin, sa bogus religion, you know, brother. Bogus religion ang tawag sa atin. Bogus. Pero pagka yung araw ng Saba, nakatayo lang sa elevator yan, ginagalaw yan. May ayaw ng pumindot Bakit? Kasi doon sa kanilang tipan na tinanggap, naaayon yun sa batas ni Moses. Alam niyo yung batas ni Moses? Ang batas ni Moses, ang katutak na regulasyon. Huwag kang mag-aahit, huwag kang kakain ng baboy, huwag mong tataniman ng iyong lupa sa ikapitong araw, huwag kang magsusuot ng nagdamakmak. Kung nakita ng Diyos, merong kakulangan, lalo sumasama yung mga tao, kaya siya'y gumawa ng panibagong tipan. Second Corinthians, Roma, 2 Corinthians 3. Kaya, saan ba yung aking? Hebreo 8:13. Kaya saan yung pakibasa? Nang sabihin ng Diyos, ang tungkol sa pagtipan, Kasunduan, pinawalang bisa na niya ang pinawalang bisa niya ang una. ang lumang tipan. At ang anumang pinawalang bisa At ay ang naluluma. anumang pinapawalang bisa at naluluma Ay nawawala na. ay nawawala. Bakit? Kasi yung lumang tipan, yun ay anino. At ang pinakahuling-huling ginanap doon ay ang pag-aalay kay Kristo. Nung wala pa si Kristo, papasok sila roon doon sa templo na ginawa ni Moses, ni Solomon. No, papasok sila roon. Ang nakakapasok lang doon, yung tinatawag nilang high priest. Hindi lahat. Tapos magwiwisik ng dugo. Para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Tayo ngayon, dito sa bagong tipan, anong tipan ito? Tipan ng pagpapatawad. Sabi ng Diyos, ito ang... Basahin natin muli itong Marcos 28, 26:28, Lucas 22:20, Marcos 14:24, napakaraming verses. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, tipanan ng pagpapatawad. Itong tipan na ito, meron din palatandaan. No, doon sa tipan kay Noah, merong arko. Tipan kay Abraham, kay Moses, merong palatandaan, yung dugo. Pagtutuli ng lahat ng lalaki, kaya tayo makisali tayo
Kaya tayo mga lalaki ngayon pagtingin mo sa ating pag-aari nakisali tayo ron Ala natin, kasapi tayo ron sa tipan kay Abraham Yeah. Nakasali lang tayo kasi si Abraham ay itinuring ng Diyos na dahil sa kanyang pananampalataya. Na tayo ngayon na tumanggap kay Kristo ay sumasampalataya rin. Nung nakaraang linggo, napakalinaw ng ating pinag-usapan tungkol sa pananampalataya. Ano kayo sa inyo? Tayo naligtas dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang daigdig ay nilikha ng Diyos pamamagitan lamang ng salita. Dahil sa pananampalataya, si Abraham ay napakarami natin pinag-aralan ng nakaraang linggo tungkol sa pananampalataya. Amen! Sana ba tayo? 2 Corinthians 3:6. Ito, maganda. 2 Corinthians 3:6. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Hallelujah! Ano ngayon tayo? Yan Tayo ngayon ay binigyan ng Diyos ng kakayanan Maglingkod. na maglingkod. Tingnan tuloy mga kaibigan. Isang kasunduang hindi nababatay sa Umpisa mo nga kayo, Jose. Yeah. Umpisa mo nga. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Binigyan niya kami ng kakayanan Maging lingkod. na maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi nababatay sa Isang kautusan. kasunduang hindi nakabatay sa kautusan, Nakasulat. Yeah. nakasulat, Kundi sa Espiritu. kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan Sapagkat ang kautusan nakasulat ay nagdudulot ng ay kamatayan. nagdudulot ng Ngunit kamatayan. ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ngunit ang Espiritu, ito'y nagbibigay ng buhay. Yes. Ano ang palatandaan sa isang nakipagtipan ngayon sa bagong tipan? Ang isang sumampalataya ay tinatakan. Yeah. Ano yung tatak? Espiritu Santo. Yes. Efeso 1:13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na pinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hallelujah. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, wala kang kaalam-alam, ikaw ay tinatatakan. Yes. Nilalagyan ka ng palatandaan. Yan ang katibayan, yan ang patunay ng tipan ng Diyos sa atin. Ang katibayan na ikaw ay kanyang tutubusin. Yes. Diba yung pinag-aralan natin, pagbalik ni Kristo, no? Pagbalik ni Kristo, patay ka man o buhay, ay aakyat ka't sasalubong sa Kanya. Yung tinatakan, yung may tatak, yung nakipagtipan, ano ba sa Tagalog ng tipanan? Ginamit yan sa magkasintahan Ano yung patsi, no? Napakalalim ng salita na ginamit sa Bible Tipanan, kasunduan, covenant. No? Kaya meron kapag kayong nagtipanan yung babae at lalaki minsan nga nagpapakamatay pag may hadlangan so, nagligawan lang yun. No? Hinalintulan yung kasunduan, tipanan, doon sa tipan, pakikipagkasundo na merong tatak, Espiritu Santo. No? Sino sa inyo tumanggap kay Kristo, sumampalataya? Tumanggap ng buhay na wala hanggan, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. At tinatakan! Kaya ngayon ako nangangaral Marami nagsasabi, hindi ka naman pastor Ba't tayo kayo nangangaral ka? Ako'y lingkod ng bagong tipan. Kaya ako'y binigyan ng Diyos ng kakayanan na magministeryo. Tama, hindi ako napapagod 30 years na nagmi-minister ako, nangangaral lang ng mabuting balita. Bakit? Ito ang aking buhay. Pag hindi ako nangaral, ay naka, wala na akong gagawin, punta na ako sa ayaw ko na rin sa mundong itong napakarumi. Nanay Pachi na. Nanay Pachi, 4 o'clock, nagising na, para lang pumunta rito. Para lang magkataupan tayo sa pagkain ng mabuting balita, ng mainit na tinapay. Kaya kahit ikaw dating makasalanan, actually hanggang ngayon tayo'y makasalanan. Dahil lamang ang Diyos ay nakipagtipan ng kapatawaran. Sa lahat ng sumampalataya kay Kristo ay kanyang binayaran ng ating kasalanan.
Kaya hindi pwedeng mabayaran ng isang taong ayaw aminin na siya'y makasalanan. Kahit ako'y na kay Kristo na hindi perfecto ang aking buhay, nakakagawa pa rin ng kasalanan. Yes. Hanggang hindi napapalitan ng katawang ito nang hindi na mamamatay, hindi pa ganap ang tagumpay. Pero hindi rason yun para kayo gumawa ng kasalanan. Yes. Sabi ni Apostol Pablo, ipinako na ang aking laman kasama ni Kristo. Paano pa mabubuhay ang kasalanan sa katawang ito? Ako'y nalibing ng kasama ni Kristo. At ang nabubuhay ngayon sa katawang ito, hindi ako, Yes, gracias. kundi si Kristo na aking Panginoon. Amen! Yes. Kaya ngayon, yung ating mga kasalanan, alam naman natin lahat ng kasalanan. Minsan, dinudulurit ko na yung mata niyo sa kasalanan eh. O, sigarilyo, inom, babae, alam mo, kasalanan yun. Ang kasalanan ay katulad ng isang mabangis na hayop, kakatayin according sa Genesis. No, maraming tao, yung kasalanan, hindi nila nakalit ng kasalanan eh. Inaalagaan nila, kaya minsan malalaman nila ang buhay nila, lasog-lasog na kasi nag-aalaga ng kasalanan. Ang kasalanan, ito'y kasamaan. Ito'y hindi nakakabuti. Ano, sigarilyo eh. Sigarilyo lang, nagdidebate pang marami, hindi ka masama yan. Bilog-bilog pang ito eh, no? Pero ang pantalon, dumi-dumi ang t-shirt, hindi makabili. Nakakabili na 10 piso sigarilyo. Ang diablo'y magnanakaw. Yes. Yan ang trabaho ng mga aral eh. Ibahagi si Kristo, ibahagi ang pagsisisi. Pero siyempre, bago malaman ang pagsisisi, kailangan ituro anong kasalanan. Kasi maraming tao, nung unang panahon na winasak ng Diyos ang daigdig, sabi daw na maraming tao, hindi na nila alam ang masama at mabuti. Nakipati, no? Kaya winasak ang daigdig nung unang panahon ni Noah. Genesis chapter 5, nakita ng Diyos ang kalagayan ng mga tao. Sobrang sama na. Puro kasamaan nila ang laman ng kanilang pag-iisip. Alam nyo, hanggang ngayon, pag yung pag-iisip natin, hindi nahugasan ang salita ng Diyos, dudumi yan. Kaya ang salita ng Diyos ay katulad ng tubig. Ito'y naghuhugas. Ito'y parang isang matapang na sabong. Yes. Kaya manood ka ng yung sa cellphone, nandiyan na lahat ang porno, nandiyan na lahat. Anuurin mo yan, tinan mo pag-iisip mo, hindi gagana. Idle, hindi gumagana. Minsan, lagi ka nakatulala. Lahat ng mga ikakabuti ng pamilya mo, hindi mo naisip. Nakalutang, katulad mo yung nakalutang. Puro kalaswan ang laman ng isip. Tinan yung Bible ko, araw-gabi nagbabasa ako Bible. Ito, panibagong notebook ko. Isang taon natin, yung isang taon natin. Tinan mo, for 30 years, hindi tayo nauumusan ng pinag-uusapan, no? Laging bago pinag-uusapan natin. Pero kung tutusin mo, 30 years na, ito na yung pinag-uusapan natin eh. Pero pag pinag-usapan natin ngayon, abay parang bago. Lagi sariwa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katulad ng pagkain. Pag hindi mo pinakain ang iyong kaluluwa, ito'y manglulupay-pay. Mamaya-maya, pag hinila ka ng tropa mo, eto na na, parang at upang inaakay sa katayan. Malalaman mo yung sarili mo, gumagawa ka na naman ng kabalangan. Ang diablo ay magnanakaw. Sigarilyo nga lang yan, no? 10 pesos, time is 10, isang araw, 100 pesos, 10 araw, 1,000, isang buwan, 3,000, no? Pinano mo na lang para mabilis kwentahin. Isang buwan, 3,000, 10 buwan, 30,000, 10 taon. Yung kalaking pera. Isang bisyo lang yun, sigarilyo lang tanggalin mo, sigurado mayaman ka na after 10 years. Bili mo ng tricycle eh. Magkano tricycle ngayon? Parikoy. 150 plus sidecar. 300,000. Eh, ang kwenta ko rin, 10 years eh. 1 million mahigit yun eh. Di 3 tricycle. Magkano boundary? 250.
O di meron ka 750 araw-araw sana. Eh wala pa yung TV pag dumapo sa'yo. Kasi ako, tinapuan ako ng TV kasi sigarilyo ko eh. Hindi ko mapigilan eh. Yung pao na lalabang may babae. Hindi ko alam, ninanakawan ako ng Diablo kaya mo mangyari sa buhay ko. Buti na lang, isang araw, merong isang lingkod ng Bagong Tipan nangaral, narinig ko. Sumampalataya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ng pakikinig sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sumampalataya, nagsisi. Ay di yung Diablo dati, tuwan-tuwa sa akin. No, may sigarilyo, may alak pa, may babae pa. Ay naku, palagay ko, kung di ako nakawala ron, baka hanggang ngayon nangihingi ako sa inyo nang ako nangihingi. Baka ako isang dakilang driver ngayon o pahinante. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil dating tricycle driver, katulad ni Kuya Sosay, ako po, mga anak ni Kuya Sosay, kakagaling. Mga professional, mga manager sa ibang mga bansa. Bakit? Dahil kay Kristo. Maraming matatalino, nasa kangkungan pa rin eh. Pero dahil kay Kristo, kahit ikaw ay hindi kasi matalino, katulad namin ni Yani, at katulad nating lahat na tumanggap kay Kristo, isang araw magbabago buhay mo. Amen! 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 Hallelujah! Palapakan natin yun. So, meron ngayong tipan na umiiral. Bakit? Abay yung lumang tipan, marami, hindi makatanggap eh. Ano sabi doon sa huli natin binasa? Kung walang kakulangan, hindi mo nga kayo sasay. Hebreo 8, 7 to 13. Pakita rin yun mga kayo sasay. 7 to 30. Kung walang kakulangan, ang unang tipan, hindi sana Kung walang kakulangan, ang unang tipan, binabanggit yan yung lumang tipan. Yeah. Hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Wala na sana ang bagong tipan. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang sa kanyang bayan. Kaya sinabi nakita niya, ng Diyos, may pagkukulang sa kanyang bayan. Bakit na sinabing ganon? Kasi itong mga Israelitang ito, lalong sumasama. Hindi nila kaya sundin yung mga kautusan ni Moses. Sobrang dami. Nakaka-imagine na, kasi yung kautusan ni Moses, pag yun eh, meron kang isang nagkamali ka, hindi lamang kulungan ng dadapo sa iyo doon, sumpa. yeah. Okay? Bisa sa tuloy mo. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang mga pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila yung aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. At sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una at anumang pinawalang bisa ay naluluma at malapit na mawala. Malapit na mawala. Hindi ibig sabihin eh, huwag mo nang basahin yung lumang tipan ha. Basahin mo para maunawaan mo yung bagong tipan kasi dyan na nagmula. Okay. Yeah. Basahin naman natin ang Galatia 3:12. Yes. Ang kautusan, ang law, Yeah. kautusan ni Moses, ay hindi ito nakabatay sa pananampalataya. Ang lumang Ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Walang kinalaman yan sa pananampalataya. Pero tayo ngayon dito sa bagong tipan, ang ating kaligtasan at ugnayan sa Diyos ay dahil lamang sa pananampalataya. Yes. We are saved by grace through faith. No? Wala tayong paghihirap, libre, kaya wala makakapagmalaki. No? May kasunod pa yun eh. Walang makakapagyabang. No? Kung si Nanay Pachi ay niligtas ng kanyang sariling lakas, abay, sabi ni Nanay Pachi, abay ako eh, kasi lumalayo ko sa kasalanan, kaya ako ligtas. Abay ako eh, ingatan ko itong kasalanan, ingatan ko itong aking katawan, kaya ako hanggang ngayon, niligtas ako. Ano kung matupilas ka, nawawala ba kaligtasan? Hindi! Ang isang taong tumanggap, sumampalataya, itinatakan yung espiritong nandyan dyan, nakabutihan, yan ang maglalayo sa iyo sa kasamaan.
hindi ka mamumuhay sa kasamaan. Maraming tao nagsasabi, bakit hindi kasi gano'n namumuhay sa kasalanan? Abay ako, tumanggap din ako kay Kristo, makakita lang ako ng kulde, wala na yung kapayapaan ko, magatal na yung tuhod ko eh. Paano ko pupunta ng impyerno? Ay, hindi ko pa nga ginagawa, nakikita ko pa nga lang, nag-guilty na yung aking. Sabi ko nga minsan, parang, Lord, bakit yung mga tao niya, sarap na sarap sa panonood ako, bawal. Dahil sa espiritong mabuti na naririto, hindi na yan gagawa pa't mamumuhay pa't maglulukluk pa at parang baboy na mag-i-enjoy sa putikan. Hindi na. Maaaring yan ay magkasala. Lahat ay pwede pong magkasala habang nandiyan ka pa sa katawang yan. Pero hindi ka na mag-enjoy sa kasalanan. Sa kasamaan. Bakit? Ang espiritu ng kabutihan ay naririyan. Ang kabaligtaran ng espiritu ng kasamaan. Ay, maraming tao eh. Sa simula pa lang, ligaw na eh. Genesis pa lang, mayroon ng 3 Genesis chapter 1, nung pasimula ay naroon na ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu. Lalo na agad ang Diyos nila ron eh. Pag sa umpisa pa lang, mali ka na. Hanggang dulo, mamamali ka. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng iyo. At ang salita ay nagkatawang tao. Eh, siyempre, sa espiritu, hindi pwede maghiwalay. Sa laman, pwede tayo maghiwalay. 3 tayo, 4. Pero pag espiritu, hindi mabibilang. Kaya nga ang espiritu ko ay nakipag-isa kay Kristo. Kami ay isa na lang sa espiritu. Hindi kami dalawa. In the spirit, hindi mo pwede paghatiin. Kasi walang physical. Espiritu. Pag gumawa ka ng 3 Diyos, 2 Diyos, mortal sin eh, sa Old Testament. Hindi ka pwedeng gumawa ng 2 Diyos. Itutuhog ka doon sa sa haligi ng bahay mo. Ang parusa doon sa Old Testament, sa Law of Moses, sa Deuteronomy, kapag ikaw sabi nga doon, kapag sa inyo mayroong lumabas na naginip, nag-prophesy, kahit magkatotoo pa yung kanyang sinasabi, sabi niya, at pagkatapos kayo tuturuan na mayroong iba pang Diyos bukod sa akin, sabi ng Diyos, kayo maniniwala sa kanya. Blasphemy, mortal sin. Pero wala, laban yan sa aming doktrina. Ang aming sekta, mayroong 4 na Diyos, kabay isa lang. Minsan, 2 Diyos mo. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay isang misteryo. Hiwaga. Sinong nagbibigay ng pagkaunawa sa mga hiwaga? Espiritu Santo. Kaya nga tawag sa kanya, great teacher. Nung minsan, meron umalipusta sa akin eh. Well, hindi ka naman gumraduate eh. Sa Bible school, wala ka man diploma. Oo nga pala, teacher mo nga pala si Holy Spirit. Kaya pala, sabi ko, sa isip-isip ko ng blasphemy itong ginagawa nito. Ay, nahamak na yung sinasabi ko kasi ang Espiritu Santo ay teacher, great teacher. Eh kasi yung doktrina niya, bali-bali, nababali ko yung kanyang doktrina eh. Lalong-lalong doon sa sa ikapo. Ay, naku po. Dami kong nakawin dahil sa maling-maling doktrina kasi nandun sila sa Old Testament. Sabi ko, wala na tayo sa Old Testament. Hindi mo yan magagawa. Ang dulo niyan, kapag ikaw ay namuhay, riyan ay kamatayan. Subalit itong bagong tipan, ang dulot nito ay buhay. Kaya nga gumawa ng bagong tipan kasi yung mga rules hindi magawa eh. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpa ng mga sumpa sa kautusan yan. Bakit papasok ka na naman? Pati si Yani, nakalpas eh. Alpas kami ni Yani eh. Oh. Kaya pinagpala tayo. Brad, basahin ko to. Lalo tayong nagbigay sa Diyos. No? Yeah. Okay, Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos kung magitan ng pagsunod sa kautusan. Hallelujah. Dahil ang gawain ng kautusan ay ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. Hallelujah. Walang sino mang tao na mapapawalang sala, patatawarin sa pamamagitan ng lumang kautusan. Kaya nga yung bagong tipan tipan nyo ng kapatawaran eh. No? Pag sumampalataya tayo kay Kristo,
Yung mga mangangaral tayo, yung mga mangangaral ni Kristo, ang tawag sa atin, ang pinakamaganda minister ng bagong tipan. Lingkod ng bagong tipan. Kaya nga yung mga nangangaral ay nagkaroon ng kapangyarihan ng kakayanan. Kaya sabi doon sa unang verse natin binasa, binigyan kami ng Diyos ng kakayanan na maglingkod Yeah. sa bagong tipan, mga ministeryo, minister. Kala ng marami na, Roland, tinuturo mo pinapatay mo yung mga iglesia, ayaw mo silang magbigay. No! Gusto ko sila lalong magbigay katulad ko, ako'y naghahandog sa Diyos, kaya nga ang kamay ko, pinagpapala ng Diyos Yeah. O sige, kung sasabihin. Verse ka pa? Binigyan kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasundo ang hindi nababatay sa kautusang nakasulat, kundi sa Espiritu, sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Hallelujah. Galatia 3:10. Ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan Yeah. ay nasa ilalim ng isang sumpa. Yes. Yung sa inyo nagtitiwala sa kautusan, no? Under curse, no? Tagalog na Tagalog. Yes. Ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Halimbawa, kunwari lang, ito si Bishop, ito tiwalang-tiwala sa kautusan. Uy, kailangan yung ikapo natin, ha? Kasi nakasulat na Deuteronomy. Kasi pagpapalain tayo dyan. Kung ano yung nakasulat doon sa kautusan, pag naniwala ka doon, pwedeng totoo yun. Pero pag dinugtungan mo yun, pag kulang na 5 yung ikapo mo, ang dadapo sa iyo sumpa. Eh hindi naman nagbibilang, nanguhula lang. Eh di ang tawag kay Bishop, nanguhula po, hindi nag-iikapo. Eh pag kulang na 5, yari ka. Sumpa na dadapo sa iyo, sumpa ng sakit, sumpa ng ano, sumpa ng kahirapan. Kaya maraming tao nasa kahirapan. Maraming tao may sakit. Maraming tao, dilubyo buhay. Bakit? Kasi nandun sila sa loob. Nagtitiwala doon sila sa lumang tipan ng mga kautusan doon. Na sinabi na nga ni Kristo, tinubos ko kayo sa sumpang yan. Bakit papasok na naman kayo? Tutuloy ko lang. Galatia 3:10, ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan, sila ay nasa ilalim ng isang sumpa. O sino gusto sa sumpa? Sa Old Testament. Wala. Pag naunawaan ito. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Ayun, kapag pala ikaw, sumunod ka sa kautusan, kailangan lahat ng nakasulat doon susundin mo. Kung hindi, masusumpa ka. Sundin mo yung 99, pag kinulang ka ng isa, ay sumpa pa rin. 11. Malinaw na walang pinapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan sapagkat sinasabi sa kasulatan, no? Kasulatan, kautusan, no? Tingnan niyo, may pagkakaiba, ano? Kasulatan, kautusan, law of Moses, kasulatan, mga writing, mga scriptures. Yeah. Sapagkat sinasabi sa kasulatan ng tinuring ng Diyos matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Paano tayo ngayon nabubuhay? Pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Walang bayad. Wala tayong susundin ng mga utos. Dahil yung utos, kautusan, pag hindi natin nasunod yan, may cars. Kasi na may gusto ng cars. Tayo, nasa ilalim tayo ng biyaya. No, maraming ang tao nandun pa. Jeremiah ako, kaya wala. I know the plans I have for you, plan to prosper you. Sabi ko, hindi, ayaw mo yan. Ang gusto ko doon sa pangako ni Kristo, na parito ako, sabi ni Jesus, para ako'y bigyan ng buhay na masagana. Hindi lamang masagana, buhay na ganap, masaya. Hindi lamang masaya, at buhay na walang hanggan. Hallelujah, may walang hanggan pa buhay. O sige ito, kasi Jeremiah, okay lang. Doon nga, kita pinipilit. Ang mga ngaral na mabuting balita ay hindi nagsisinungaling. Sasabihin niyan kahit masagasaan pa yung doktrina ng religion mo. Kasi si Kristo, nung siya'y dumating, si Apostol Pablo, lahat ng disipulo, ang kaaway nila, religion nila. Kapagkat sila'y naging lingkod ng bagong tipan. Hindi sila nagsinungaling. Kahit ang kapalit ay kamatayan. Yes. Pinatay nga ako, akala mapapatay nila ako eh. Lalo kung pinasagana ng Diyos. Kahit anong gawin ko, pinagpapala ng Diyos eh. Bakit? Ang kamay na ito'y nakahawak sa gawain ng Diyos. Amen. Amen? Amen. May oras pa tayo, Rod? Ano ba? Ordinary.
Tutuloy ko, Galatia 12. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, scripture, kautusan sa kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng tinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng kautusan, Law of Moses. 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isumpa para sa atin. Amen. Tanin niyo, ano? Wala na tayo doon. Kung gusto mo doon sa Old Testament, ikaw na lang. Ako dito ako sa bagong tipan. Bakit tinubos ako ni Kristo doon sa sumpa? Binigyan pa ng buhay na wala hanggan, masaganang buhay. Yes. At hindi lang pangako, ginawa na. Kukunin ko na lang, lalakaran ko na lang ang buhay na wala hanggan. Yes. Eh, yung pangako doon sa Old Testament, plano pa lang yun eh. At sa Israel lang yun. Habang nakatalikod sila ngayon, sila yung naghihirap at pinarusahan. Kailan nga lang sila bumalik doon sa Israel eh. Wala na nga ang Israel, Philistine na nga ang pangalan nun eh. 1947, saka lang nabalik yun sa mapa eh. 1948, kaya wala nang alam ni Bishop. Maaaring nyo na yung hudyat na sila ay maaaring tumanggap na kay Kristo. Pero hanggang sa ngayon, hanggang hindi pa na kukumpleto ang bilang ng mga hintil na sasampalataya kay Kristo, baka ikaw na lang hinihintay, tumanggap ka na kay Kristo. No? Pag tumanggap ka na, baka na 100% na, o biglang maharap kay Kristo ang bansang Israel. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, hindi mo sila makikilala. Bakit? Kaugnay tayo dyan. Ang ating Panginoon ay isang Hudyo, si Kristo. Yes. Maging ang 12 Hudyo na disipulo natin na nagtayo sa ating mga hintil ng pundasyon, ang mga disipulo, ang mga tawag sa 12, Apostol. apostol, ang mga isinulat ng mga apostol, kahit sa muling paggawa ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa, yung ating apostol, nakasulat doon ang kanilang pangalan. Yeah. Apostol ng mga hentil. 12 pader, no? Nanay Pachi, no? Yeah. Yun namang pundasyon, nandoon naman yung 12 pangalan ng 12 lipi ni Israel. Yeah. Bagong langit, bagong lupa. Kahit doon sa Armageddon, pagkatapos doon, na-discuss na natin dito nakarang taon. No? Kaya dapat alam nyo yung salita ng Diyos. Baka madaya kayo ng Diablo. No? Isang araw, may nagtuturo sa akin eh. Brother, meron akong revelation. Ano yun? Sa revelation, pagkatapos ng Armageddon, magwawagi si Satanas. Doon tayo makape. Lulukuhin pa ako. Tapos siya bigla, alam mo ba yung Jesus na yan? Marami pa ng babae yan. May anak pala. Kung hindi ko alam ang Bible, kapag naniwala ka dyan sa tinuturo ng demonyo, pag kinain mo yan, hindi ka nalalapit sa Diyos. Mawawalay ka na. Hindi ka na kailanman, hindi ka nalalapit sa Diyos. Yeah. Hindi mo natatanggapin si Kristo bilang Panginoon. Ang diablo ay sinungaling. Pero ang Bible natin, yan ay totoo. Kaya kailangan alam mo yung Bible kasi ang diablo nagkukot niya sa Bible. Si Kristo nga nang dumating siya eh. Tumalong ka pagkat nasusulat. Pag sa diablo, akin ka, kasalwin ka ng mga anghel. Yes. Iingatan ka. Kuminsan yung diablo, meron ng half-truth. Yung tinatawag. Yan, masterpiece ng mga diablo yan, yung mga maninirang puri. Yan ang masterpiece niya. Ako, yung yani yan. Alam mo yung yani na yan. Pag hindi mo alam ang Bible mo, madedenggoy ka. Pati ng mga relihiyoso ngayon. Amen. No, ang pulpito, ginawa na nilang circus ngayon. Bigay niyo sa akin ang pera niyo. Holiness, kung tayo hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Ganyan ang mga tirada na. Eh sinagot ko, bakit kayo hindi kayo pinagpapalain ng Diyos? 30 taon na tinuturo yan ko pa. Hindi kayo pinagpapalain. Hindi ba kayo nagtatanong sa inyo ng paniwalaan? Tanungin niyo sarili niyo, baka nagkamali kayo. Alam niyo ang kayabangan, yung pride, yan ang pinakamahirap isuka. Yung nagkamali ka ng tinuro mo, yan ang pinakamahirap. Kaya marami nagsabi, nagising kami sa putik mamamatay kami sa putik Yun yung mga reliyoso.
ang ating pananampalataya ay nakabase sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yes. Hallelujah! Lagi si Lord, no? After 1 hour, tinanong mo. Meron bang nakakain ng salita ng Diyos? Yes. Pag kumain ka ng salita ng Diyos, pag alis mo rito, malakas ka. Yes. Yung kaluluwa mo, hindi na magiging sakitin. Hallelujah. Pag dumating ang demonyo, inaakit ka sa kasalanan. Hindi ka basta-basta maakit sa kasalanan. At kahit ikaw ay maakit, pag tumba mo, tatayuli yan, hingi ng tawad. Bakit? Ang pangako ng Diyos sa atin ay tipan ng kapatawaran. Yes. Pero hindi ko sinabi sa inyo magkasala kayo dahil patatawarin tayo. Yes. Lahat ng kasalanan may consequence yan. Gumawa ka ngayon ng kasalanan, pag nahuli ka, kulong ka. Pwede ka naman ding magsisi. Yeah. Pwede mo rin sabihin, ako, pag malapit na ako mamatay, saka na ako hingin ng tawad kay Lord. Pwede. Kung alam mo, kailan ka mamamatay. Kasi 2 bagay ang mangyayari sa buhay mo, hindi mo alam. Kamatayan mo at pagdating ni Kristo. Marami na akong narinig na ganyang katwiran. Kahit nga ako, kinatwiran ko yan eh. Bata pa ako, di ko na matatanggap kay Kristo. Di ko magagawa yung gustong gawin ng katawa ko. Sa araw, nanaginip ako. Di mo alam kung kailan ka mamamatay. May binabahagi ko yung salita ng Diyos sa akin. Kristiyano na ako, tinanggap ko na si Kristo. Pero hindi pa rin nagbabago katawan ko. Alam ko, nasa akin na si Kristo. Sabi sa akin ng Espiritu Santo, bahagi mo ang pananampalataya mo sa taong ito. First time ako nakaranas ng gano'n, ayoko! Pagharap uli namin, pagtalikod namin, namatay yung kausap ko, kaya pala first time ako nakarinig ng gano'n, bahagi mo yung pananampalataya mo, yung tipan ng kaligtasan ng pagsisisi sa taong ito. Yeah. First time ko naramdaman, parang katabi ko yung nagsasalita. Ayoko, pagtalo yung espiritu ko, yung kaluluwa ko. Ayoko. Namatay! Sabi ko, Lord, wala na yun. Pag sinabi mong ibabahagi ko. Kaya ako narito ngayon sa harapan niya. Yes. Palapakan natin ang Panginoon! Isang verse na lang. Yes. Sabi ni Kristo, ituon natin ang ating Panginoon, ang ating paningin Jesus. kay Jesus. Yes. Siya, basa mo nga, beso. Siya nagpapasakdal ang ating pananampalataya. Yung nga ba? Ituon natin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. The author and the finisher The power faith. ng ating pananampalataya. Ayan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Siya ay namumunot, namamahala roon sa lahat ng uri ng pamamahal at pamumuno doon. Yes. Hindi siya nakaupo lang doon, parang bakla na ganyan sa krus. Hindi. Nasa kanyang kamay ang kapangyarihan sa langit at dito sa lupa. Kaya't sinabi niya doon sa mga nakipagtipan, sa bagong tipan, humayo kayo't mangaral kaya niri. Yes. Huwag kang puro hanap buhay ng hanap buhay, pera ka ng pera pag namatay ka. Sisingilin sa'yo sa atin ang mga dugo ng mga taong nasa ating paligid. Amen. Sino ba nasa paligid ko? Hindi kayong lahat. Kaya ginagawa ko lahat ng paraan para tayo makarinig ng mabuting balita. Amen! Amen. Tayo tayo lang. Amen. Ikaw